The President said na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So ano, do you confirm such a statement? Ito na yung hindi matanggap kasi nung mga galit na galit sa war on drugs. Hindi nila matanggap na nadala sila ng wordplay ni Duterte. And hanggang ngayon, hindi nila mabutasan yung sinasabi niyang pag-amin na ginagawa niya sa pagpatay. Dahil ganito siya talaga pinapaliwanag ng mga naging pulis niya. This is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin to. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Alam nila yan. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sir yung pinapatay. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor talaga. What do you do? What do you do to the policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, sir. That Yes, is okay. the scenario eh. Oh. Okay, so eto na yung paano nila dinidisiplina yung kapwa nila or kabaro nila when it comes to erring policeman. Pakinggan natin. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. So imagine mo, kapitbahay mo yun, di ba? Nagpapaputok ng baril malapit sa bahay nyo. Although hindi ikaw yung diretsong binabaril, pero di ba, mag-aalala ka doon sa pangyayari sa paligid mo. Eh kung tamaan ka nung ligaw na bala na yun, di ba? Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. O, dinaan naman sa mabuting pakiusapan. Diba? Gumamit sila nung Naruto Jutsu. Okay, tingnan natin anong nangyari. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, Sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So in short, sir, pinatay namin. Ganoon lang, sir. To cut the long story short, pinatay nila. Di ba? Pero of course, gusto nilang malaman kung paano napatay yung suspect. And ito yun. Anong circumstances? Meaning pinatay ninyo, paano? Sir, lumaban, sir, Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya, kami pa. Napatay nyo sa bahay niya? Yes, sir. Nag-operation Inoperate kayo? namin talaga, yes, sir. Inoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Ano mo lalabanan ang isang taong armado ng baril? Ano? Kung fu? 講武器啊，槍啊，槍啊，知唔知啊？ Sobra niyong gustong pangalagaan yung buhay ng gumagawa ng masama, nilalagay niyo sa alanganin yung buhay ng taong sumusubok gumawa ng tama. Na gumawa kayo ng krimen or mag-umpisa kayong gumawa ng krimen, of course, yung tsansa nyo na mapahamak or mamatay, tumataas. Now, hindi ko naman sinabi na lahat ng kaso or krimen, pantay-pantay yung pagbibigay ng danger sa buhay nyo. Pero of course, every time that you are going to do something that is a crime, it will raise the chance of you getting killed.
ibang kriminal, di ba, handa nang pumatay at handang mamatay. That's how criminals, especially na yung mga pabalik-balik, think. So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And actually, pinatawag ko, sir, yung police. Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Dahil dinischarge ka na nga for illegal drugs and yet nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, illegal drugs pa rin. Mahirap lumaban sa isang laban na pati kakampi mo ay kalaban. Imaginein mo na lang, police force mo, may kalaban ka. Kapwa mo nasa gobyerno, may kalaban ka. Bukod pa yung nasa labas ng gobyerno, nakalaban mo pa rin. Yung ganong klaseng immensity ng taong gusto kang kalabanin, napakarami. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit maraming leader sa atin ang nape-pressure na sumama na lang sa masasamang tao because yung immensity, yung lawak, yung dami ng masasamang tao, hirap ng labanan nung mabubuti. Pag ginawa nila yon, of course, matik may kalalagyan ka. Hindi bago yun. So what will we do dun, sir? Alam nga naman na misis mo, binabaril mo, buntis, binabatil indok mo, di lalo na sa ibang tao. So, pag ganyan na yung tao, ang ini-expect mo pa rin ba magpapahuli ng buhay yun? Ang ini-expect mo pa rin ba magandang usapan yung mangyayari pag ganun yung huhulihin mong suspect? Of course, hindi na. Napakataas na ng tsansa na handa na siyang mamatay at pumatay. So, anong gagawin natin? Usap-usap pa rin, call out pa rin, katulad ng ginagawa ni Gabe Pineda. You know, ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, nagkumuntot na, buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo. Ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. That's why they are encouraged to fight back. 'Di ba? Ngayon, kung hindi sila lalaban, edi walang mangyayaring putukan. Mapayapa ang gabi. Madadala ka sa presinto ng maayos. And isa-serve mo yung oras mo doon sa kulungan. Mahabang proseso, yes. Pero yun ang pinaka-safe. And katunayan, ang daming ang addict na sumuko. Na hanggang ngayon, safe naman. Now, mali kasi yung notion ng Pilipino na pag dumadaan sila sa due process, ang ine-expect nila, pumabor sa kanila yung desisyon ng korte. Well, madalas, ang pinapaboran ng desisyon ng korte, kung ano yung totoo, at kung ano yung naaayon na gawin sa totoo. Kaya, hindi mo man makuha yung desisyon na yon, safe to say na yung desisyon ng korte is nakagrounds yun as close as possible sa katotohanan. Hindi man perpekto ngayon yung justice system natin, pero it's what we have that is working. And yun yung pag-asa natin para makapunta sa katotohanan. Hindi natin kailangan ng ICC para malaman yung katotohanan kasi kaya naman natin sa sarili nating
korte yun. This is Pinoy Extreme. Have a good day.